Nawala ang takot na naramdaman ko kanina nang abutan ako ng lalaking humahabol sa akin. Hindi ko mawari kung ano ang aking gagawin. Napakagat na lang ako sa aking labi nang maramdaman ko ang dahan-dahan na paggalaw ng lalaki mula sa aking likuran, hanggang tuluyan na ibaon nito ang lahat. Hindi ko na naisip kung ano ang nangyari sa aking asawa. Unti-unti na akong nalunod at nadala sa ginagawa ng estrangherong lalaki. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Charisma, 28, ang aking naman asawa ay 30 years old na. 3 taon na kaming mag-asawa. Nagkakilala kami noon ng college at 2 years din kaming mag-on dahil bata pa kami noon at nag-aaral pa at dala ng kapusukan. Nakuha agad ako ng aking asawa. Simula noon, lalo akong napalapit sa kanya at napamahal. Doon din unti-unti ko nalaman ang kanyang tunay na ugali. Madaling mag-init ang ulo kahit sa mababaw na dahilan. Lagi ko naman siyang pinapakalma. Sumusunod naman siya, pero siguro ganun talaga ang ugali niya. Minsan kapag natalo siya sa Mobile Legend or mahina ang kanyang mga kakampi, nagrereklamo agad. Nasanay na ako sa ugali ng aking boyfriend. Kapag pumupunta naman ako sa bahay nila, doon na ako natutulog at kahit na nag-aaral pa kami noon, parang mag-asawa na kami. Natatakot ako noon na mabuntis at hindi ko matapos ang college, kaya umiinom ako ng contraceptives. Okay lang din naman sa boyfriend ko, para tuloy lang ang ligaya namin. After naman ng graduation at nakapagtrabaho na kami, nagkasundo agad ang magulang namin na ipakasal kami. Nag-iisang anak lang kasi si Jimmy. Gusto ng kanyang ina na magkaroon na agad ng apo. Nakapasok nga ako sa isang kumpanya sa Makati na may kaugnayan sa aking kurso na accountancy. Si Jimmy naman ay sa isang telco company. Madali lang kami nakaipon ng pera. Palibhasa wala naman kaming ginagastusan at suportado pa kami ng magulang. Nakakuha agad kami ng bahay na huhulugan namin ng 25 years. Sa isang subdivision sa Laguna acquire naming ang bahay. Unti-unti rin namin na pinapaganda at bumibili ng gamit sa bahay. Kaya bago kami ikinasal, medyo na kumpleto na naming ang gamit at pwede ng terhan. Medyo alanganin lang ako dahil kakaunti lang ang nakatira at wala kaming kapitbahay na malapit. Vacant lot pa ang katabi namin. Secure naman daw sabi ni Jimmy dahil may gwardiya sa gate. Pero ayoko talaga mag-isa doon. Kaya ang nangyayari kapag Friday ng hapon, uwi kami ng asawa ko. Tapos Sunday ng hapon, ulit balik kami ng Maynila para hindi kami abutan ng traffic sa umaga ng Lunes. After ng kasal naming nakabili rin kami ng second-hand na kotse na magagamit namin kapag nauwi kami sa bahay namin sa Laguna. Simula naman ng pagka-graduate naming hindi na ako uminom ng pills. Pero kahit na halos araw-araw kami noon ni Jimmy at hindi pa kami kasal, hindi pa rin ako mabuntis, nagsisituloy ako. Baka epekto iyon ng pag-inom ko ng pills noon, kaya ngayon naman na gusto na namin magkaanak, hindi naman kami makabuo. Pressure tuloy ako sa aking biyanan na panay ang tanong sa akin kung kailan ko sila bibigyan ng apo. Minsan sinisi rin ako ni Jimmy sa pag-inom ko noon ng pills. Baka daw karma na sa amin. Iyon, niyaya ko naman siyang magpatingin sa doktor para malaman namin kung ano ang problema at kung ano ang gagawin namin. Pero ayaw ng asawa ko. Bata pa raw siya at sigurado na wala daw siyang problema. Hindi ko na siya pinilit. Ako na lang mag-isa ang nagpunta sa doktor para magpa-check up. After ng mga examination, healthy naman daw ako at walang problema. Baka hindi lang daw matsambahan. Nag-recommend na lang si doktor na mag-vacation kami or mag-rest muna. Baka daw pareho kami stress sa work. Sa palagay ko naman totoo nga, stress talaga kami sa work.
Sinabi ko sa asawa ko ang sabi ni doktor, pero hindi siya nakinig sa akin. Sinabi na lang na mag-ipon muna kami ng pera. Marami pa raw kaming bayaran, saka na daw ang vacation na iyon, marami pa raw kaming bayaran. Lalo na ang monthly dues sa bahay namin. Kahit naman siguro sinong babae, pangarap na magkaanak, at masayang pamilya, iyon na lang ang kulang sa aming mag-asawa hanggang sa isang pangyayari ang biglang magpapabago ng aming buhay, dala ng pagiging mainitin ng ulo ng asawa ko. Pero kahit ganun ang nangyari, hindi ko akalain na doon matutupad ang pangarap namin na magkaanak. Hindi mula sa aking asawa, kung hindi galing sa isang lalaking hindi ko kilala at nakaaway niya. Iyon pala ang magiging ama ng aking mga anak. Friday ng hapon noon, umuulan at baka bumaha sa dadaanan namin. Nagmamadali ang asawa ko. Tawag ng tawag ito at nandoon na raw siya sa tabi ng Makati Avenue naghihintay. Uwi kasi kami ng bahay namin sa Laguna, sa kamamadali ko, hindi na ako nagpalit ng aking uniform. Madalas kasi nagpapalit ako, lalo na sa Laguna ang uwi namin, suot ko lang ang aking miniskirt at blazer. Bumaba na ako mula sa taas ng opisina namin at dali-daling sumakay ng kotse na kanina pa naghihintay ang asawa ko. Ang tagal mo naman, baka matrapik tayo, sabi ni Jimmy sakin. Ano ka ba, maiinit na naman ang ulo mo, wala naman tayong pasok bukas. Kahit hindi ka magmadali, abutan tayo ng traffic sa expressway. Lalo na ulan, hindi ko na lang sinagot ang asawa ko, para hindi na uminit ang ulo nito. Sumandal na lang ako sa may balikat niya, para umidlip sa biyahe. Unti-unti naman kumalma at maya-maya nakangiti na ang asawa ko, hanggang sa magkwentuhan kami ng gagawin namin sa bahay. Dahil kaming dalawa lang doon, solong-solo namin ang bahay. Sinabi ko sa kanya na paliligayahin ko siya ng husto hanggang sa hindi na siya makatayo sa pagod. Gusto ko yan, sabi ni Jimmy at sabay ngiti sa akin. Pinag-uusapan na rin namin ang lulutuin naming sa bahay bukas. Mga ilang kilometro na lang ang layo namin sa subdivision ng bahay. Hanggang sa may nakasalubong kami. Nang nakamotor na lalaki na may nakakasilaw na liwanag ang ilaw. Siguro binuksan talaga niya kanyang malakas na ilaw. Sobrang dilim kasi ng daanan papunta sa subdivision namin at mga kakahuyan ang paligid. May mga bahay din na pailan-ilan, pero nakakatakot talaga na dumaan doon lalo kapag gabi. Dahil nasisilaw ang asawa ko. Nagsenyas ng ilaw ang asawa ko sa kasalubong namin, pero hindi nagdaw ng ilaw, kaya ang ginawa ng asawa ko. Nag-high beam din siya. Kaya nasilaw ang nakasakay sa motor at sumadsad ito sa gilid ng kalsada at natumba sa lupa ang motor niya. Huminto ang asawa ko at binuksan ang bintana. Sinisipan nito ang lalaki at parang inasar pa. Tumayo naman agad ang lalaki at lapit sa amin. Nagpalitan ng masasakit na salita ang asawa ko at ang lalaki. Hanggang sa pinalo ng lalaki ng bintana ng kotse kaya nabasag ito. Nagalit ang asawa ko at agad na bumababa at sinugod ang lalaki. Inawat ko si Jimmy pero hindi siya nakinig sa akin. Dala ng liwanag ng sasakyan namin nagpambuno ang dalawa pero dahil sa malaking tao ang sakay ng motor at ang asawa ko ay 5'2" lang at medyo payat na ibalibag ito. Galit na galit ang lalaki. Nakita ko na lang na bumagsak ang asawa ko. Sumisigaw ako papalapit sa kanya. Pero nang papalit na ako, nakita ko ang lalaki na may hawak na kahoy at papunta sa akin. Mukhang ako naman ang puntirya niya. Natakot ako at agad na tumakbo sa mga kakahuyan sa paligid. Hirap na hirap ako tumakbo dahil sa aking suot na miniskirt. Hanggang sa nadapa ako, pero bumangon muli ako at tumayo para tumakbo. Pero nadapa muli ako. Sumabit kasi ang aking suot na miniskirt sa kahoy at napunit nito. Naglakad na lang ang lalaki na palapit sa akin. Binitawan rin niya ang kahoy na hawak. Maliwanag ang buwan noon dahil hindi natuloy ang ulan, kaya kitang-kita ko ang lalaki na unti-unting lumalapit sa akin. Nakadapa pa rin ako habang nakatitig sa akin. Akala ko sasaktan ako, pero tinulungan niya akong tumayo. Hanggang sa napansin ko na tanggal na pala ang suot ko na miniskirt,
at ang puting underwear ko na lang ang natira. Hindi nagsalita ang lalaki. Binuhat niya ako at dinala sa isang tabi. At inihiga. Masyadong mainitin ang ulo ng asawa mo. Ang ganda naman pala ng asawa niya. Sabi nito sa akin. Kuya, wag, parang awa mo na. Wag mo akong sasaktan. Ang pakiusap ko, pero hindi siya nagsalita. Nakita ko na lang na naghubad ito ng shirt. Kitang-kita ko ang laki ng katawan ng lalaki. Hindi kita sasaktan. Huwag kang mag-alala, mag-enjoy ka. Sabi pa nito, hindi na ako makasigaw. Hinayaan ko na lang siya na dahan-dahan tanggalin ang natitirang suot ko. Marahan ang kanyang galaw. Dahan-dahan at pulido at sa bawat galaw niya tumatayo ang aking mga balahibo hanggang sa ang kanyang labi ay dumantay na sa aking labi. Imbis na magalit ako at magpumiglas, iba ang aking nagawa. Ang bango ng kanyang hininga, ang lambot ng kanyang labi, para akong prinsesa na nakalagay sa isang pedestal at dahan-dahan niyang sinasamba, kahit naramdam ko sa aking likod ang mga damo na tumutusok sa aking likod at mga hita. Wala na akong pakialam, nakatingin ako sa kalangitan habang unti-unti kong nararating ang langit. Nawala na sa isip ko ang takot kanina at kung ano ang nangyari sa aking asawa. Nadala na ako sa ginagawa ng estrangherong lalaki na walang humpay sa kanyang ginagawa na lalong nagpainit ng aking dugo. Kung kanina ay sa damo at lupa ko nakakapit, pero hindi ko na namalayan na sa likod na pala ng lalaki bumabaon ang aking mga kuko. Mga mahigit 30 minutes din kami sa ganun kalagayan. Pagkatapos itinayo niya ako at muling isinuot sa akin ang aking mga saplot. Lalo tuloy akong humanga sa lalaki na hindi ko kilala sa ilang taon kasi naming napagsasama ng asawa ko. Kahit kailan hindi niya ako sinuotan ng damit. Pagtapos niya, tumatalikod na sa akin at nakakatulog na. At iniiwan lang akong parang sumana tinalupan, pero ang lalaking kanina lang ay aking kinakatakutan. Unti-unti niyang ibinalik ang aking lahat ng suot. Maging ang napunit na miniskirt ko ay itinali niya at muling ibinalik sa akin. Isinuot din niya sa akin ang kanyang itim na jacket na suot niya kanina. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Tanong ko, habang naglalakad kami pabalik sa kalsada kung saan ko iniwan ang aking asawa at sasakyan namin. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, nag-enjoy tayo pareho. Pupuntahan kita sa bahay ninyo, sabi nito sa akin sabay na biglang humiwalay sa akin nang makita na namin ang kalsada. Nakita ko na lang na sumakay siya ng motor at iniwan ako sa daanan, naglakad-lakad pa ako. Hinahanap ko ang asawa ko at sasakyan namin, pero wala na doon kung saan ko siya iniwan. Naiwan ko pa naman ang cellphone ko sa kotse. Paano ko matatawagan ang asawa ko na nandito ako? Maya-maya may isang multicab na dumaan at huminto sa akin. Sakay pala ang mga gwardya ng subdivision namin. Kanina pa raw sila nag-ikot para hanapin ako. Nag-report daw kasi ang asawa ko sa nangyari sa kanya. Hinatid nga ako ng mga gwardya sa bahay. Tinatanong ako kung ano ang nangyari. Mag-complain daw ako para mahuli ang taong nanakit sa asawa ko. Pero hindi na ako nagsalita. Sabi ko sa mga gwardya ang asawa ko na lang ang tanungin kung gusto magreklamo. Dahil siya ang nasaktan, ako hindi naman. Bago ako bumaba ng multicab, iniwan ko ang jacket na pinasuot sa akin ng lalaki. Agad naman yumakap sa akin ang asawa ko. At tinanong ako kung nasaktan ako. Sinabi ko na lang na hindi naman ako naabutan ng lalaki. Nagtago ako sa kakahuyan. Sabi ko pa, hindi ako matatulog ng gabi na iyon. Nasa isip ko pa rin ang mahiwagang lalaki kanina. Bakit siya kakaiba? Bakit parang gusto ko siyang makilala at maulit muli ang nangyari? Hindi na tuloy ang plano namin ng asawa ko sa usapan namin kanina sa kotse. Dahil nawalan na ako ng gana, iba ang gusto ko. Natulog ako nang nakatalikod sa aking asawa. Habang nakahiga ako doon ko naalala ang sabi ng lalaki kanina na pupuntahan ako sa bahay. Ibig sabihin lang, alam niya kung saan ako nakatira. Baka isa siya sa mga kapitbahay namin dito.
Napasilip tuloy ako sa bintana nang may tumahol na aso ng gabi na iyon. Iniisip ko na baka nandoon ang lalaki sa labas ng gate namin. Kinabukasan bumalik na muli kami ng Maynila, pero lutang pa rin ako. Paano ko kaya makikilala ang lalaki? Gusto ko siyang makita, kahit nasa office ako. Hindi ako mapakali, hanggang sa naisip ko na magpahatid sa asawa ko sa bahay namin sa Laguna. Akala ko takot ka mag-isa doon. Bakit gusto mo doon? Gusto ko muna magpahinga, gusto kong matulog ng mahaba, at ayoko ko muna ng kausap, sabi ko sa aking asawa. Pero iba ang plano ko. Gusto ko mag-isa doon sa bahay, para hintayin ko ang lalaking nagsabi sa akin na pupuntahan ako sa bahay at gusto ko ulitin niya ang kanyang ginawa. Akala ko takot ka mag-isa doon. Bakit gusto mo doon sa bahay natin? Gusto ko muna magpahinga. Gusto matulog ko ng mahaba. Tulad ng payo ni doktor, kailangan ko talaga ng bed rest. Malay makabuo na tayo. Ayaw mo ba? Sabi ko sa asawa ko, siyempre gusto, para hindi na tayo kulitin ni na mommy kung kailan sila magkakaapo. Sabi ko sa aking asawa, pero iba ang plano ko. Iba ang nasa isip ko. Hindi ko alam pero bakit hinahanap-hanap ko ang lalaking iyon na hindi ko kilala. Gusto ko naramdamin muli ang kanyang mga bisig. Gusto ko mag-isa doon sa bahay. Tulad ng sabi niya sa akin na pupuntahan ako kahit na walang kasiguruhan. Maghihintay pa rin ako. Naghintay ako ng Friday para ihatid ako ng mister ko. Pero Wednesday pa lang nagsabi na ito na ihatid ako sa bahay. Iba raw kasi ang tingin niya sa akin. Parang malungkot raw ako at hindi mapakali. Siguro nag-alala ang asawa ko sa akin. Hindi kasi ako makatulog at makapag-concentrate sa office araw-araw dahil sa nangyari nakaraang linggo. Sigurado ka na ba? Paano kapag may emergency mag-isa ka lang doon? Malayo ako. Paano kita matutulungan? Sabi ng asawa ko sa akin habang naghahanda kami ng mga gamit ko na gagamitin sa bahay ko sa Laguna. Huwag ka mag-alala. Kaya ko sarili ko. Sagot ko sa aking asawa. Alam mo sa totoo lang, ayaw ko na mag-isa ka lang doon. Gusto kitang samahan doon. Magpahinga tayo doon. Mga 1 week. Nag-chat na ako sa aking boss at nagpapaalam na mag-vacation muna ako. Sa sinabi ng asawa ko, parang nawalan ako ng gana. Kaya nga gusto ko mag-isa doon para makita ko muli ang lalaki. Paano kung nandoon siya? Di wala din mangyayari, di ba? Marami pa ka pang tatapusin sa office nyo. Okay lang ako doon, huwag kang mag-alala. Sabi ko muli sa asawa ko. Hindi pa nagre-reply si boss. Gusto kita samahan. Ayoko naman na mag-isa ka lang doon. Hindi na lang ako kumibo at naghintay na lang kami ng oras na gumabi para hindi kami matrapik. Pero habang paalis na kami, tumawag ang supervisor ni Jimmy. Pinapayagan siya na mag-vacation leave pero 2 days lang. Marami daw kasi nagagawin pa. Medyo natuwa ako sa aking narinig. 2 weeks ang aking vacation. Kung 2 days lang ang asawa ko, marami pa akong oras para hanapin ang estrangherong lalaki. Nagbiyahe nga muli kami ng asawa ko pauwi sa aming bahay sa Laguna. Tulad ng dati nag-uusap kami tungkol sa gagawin namin sa bahay. Pinayagan kasi ang asawa ko ng boss niya pero 2 araw lang, kaya susulitin daw niya ang 2 days namin doon. Bago niya ako iwanan doon, babalik na daw siya ng Friday ng hapon ulit. Kahit paano nawala ang iniisip ko lalo na nakikita ko na ang asawa ko at walang topak. Hanggang sa malapit na kami doon kung saan siya napaaway. Tumingin din ako nagbabakasali na dumaan ang lalaki doon o kaya nandoon, pero nakarating na kami ng bahay, wala akong nakita. Medyo malungkot ako, dahil hindi ko talaga siya nakita, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Pag-alis ng asawa ko, lalabas ako para kung sakaling makita niya ako. Hindi na kami nagluto, dahil dumaan na kami ng fast food at doon lang namin kinain sa bahay. After naming kumain, naligo ako para presko ang pagtulog. Nakangiti naman ang asawa ko nang makita ako.
Ang ganda at sexy pa rin talaga ang asawa ko. Hindi ako magsasawa sa'yo. Sabi ng asawa ko, bago niya ako binuhat at dinala sa higaan namin, tulad ng sabi niya. Susulitin niya raw ang bawat sandali na kaming dalawa lang, mukhang totoo nga dahil mukhang nasa kondisyon siya. Medyo biting nga lang ako dahil ang bilis niya kumilos, kung saan-saan nakakarating ang kamay at labi. Hindi tulad ng estrangherong lalaki na dahan-dahan at tila ingat na tila ba mababasagin ako. Ibang-iba talaga. Siguro dahil 2 linggo rin na hindi kami nagtabi bilang mag-asawa. Gigil na gigil ang asawa ko. Sandali, hintayin mo ako. Sandali, sabi ko sa aking asawa. Pero huli na dahil nangisay na siya at bigla na lang bumagsak sa akin. Hindi man lang ako pinaabot, ito ang kinaiinis ko pa sa kanya. Tapos pagkatapos walang nang pakialam sa akin, tatalikod na, at maya-maya naghihilik na. Naiwan tuloy akong nakatingin sa kisami at nakasimangot. Sabi niya susulitin, pero siya lang pala ang nag-enjoy. Natulog na lang ako at hinayaan ko na lang siya. Dahil masyado tamihik sa bahay at malamig din ang klima, nakatulog ako ng mahimbing. 10:00 na ng umaga nang gisingin ako ng asawa ko. Niyaya niya ako mag-almusal kami. Nakaluto na pala. Diretso na rin ako sa lamesa at kumain kami. Mamaya hapon punta tayo ng palengke. Bili tayo ng ulamin natin bukas. Marami daw mga gulay na tinda doon, saka sariwa pa. Sabi ng asawa ko. Habang abala sa pagkain, tumango na lang ako at umuo. Inis pa rin kasi ako sa kanya kagabi. Hanggang sa umabot ng hapon, tinatawag ako ng asawa ko para pumunta nga kami ng palengke. Wala talaga akong gana na umalis, napipilitan lang talaga ako. Pero dahil wala naman akong gagawin, sumama ako. Nag-ikot-ikot kami sa loob ng palengke. Marami nga mga tindang gulay at isda. Habang naglalakad kami dala ang pinamili namin pabalik ng kotse, may nakita ako na pamilyar sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang lalaking nakaaway ng asawa ko. Nakatalikod ito at bumibili din. Dali-dali ko na minadali sa paglakad ang asawa ko papasok ng kotse para hindi niya makita nang makapasok na ang asawa ko. Kunwari may nakalimutan ako na bilhin sa loob ng palengke. Gusto pa nga sumama pero sabi ako na lang para mabilis ako makabalik dahil padilim na. Bumalik nga ako doon sa loob ng palengke. Nagpalingalinga ako. Pero hindi ko na nakita pa ang lalaki. Dahil hindi ko nakita, bumalik na lang ako dahil tumatawag na sa cellphone ang asawa ko. Bakit daw ang tagal ko? Pagtapos ko na ibaba ang tawag ng asawa ko. Nagmamadali akong bumalik sa kotse, pero may isang tao akong nabangga sa balikat. Sorry po. Sabi ko agad, sabay na nagkatinginan kami. Parang biglang huminto sandali ang oras ko pagkakita ko sa lalaki. Doon ko rin nakita ng maliwanag ang kanyang mukha. Medyo may edad na pala siya. Siguro tansya ko nasa mahigit 40 na, pero malaki talaga ang build ng katawan niya. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa lumapit dahan-dahan ang kanyang mukha sa tenga ko. Sabay bulong sa akin na, mamaya gabi, pupuntahan kita sa bahay mo. Pagbuksan mo ako ha. Sabi pa niya, tumango ako bilang sang-ayon, pero hindi ako nagsalita. Agad na akong lumakad nang maramdaman ko ang vibration ng cellphone na muling tumatawag ang asawa ko. Napabili tuloy ako ng pata ng baboy sa daanan ko. Kahit wala sa loob ko na bumili para hindi magtaka ang asawa ko kung ano ang binalikan ko na bibilhin. Ang tagal mo naman, sabi mo mabilis ka lang, madaming tao, saka pumili pa ako nito. Ano yan, pulutan? Iinom ba tayo? Tanong nga asawa ko, bigla tuloy akong napasagot na, yes, shot tayo mamaya pampatulog, ayos yan. Matagal na rin akong hindi nakakatikim ng crispy pata. Natuwa ako sa aking narinig, sumasang-ayon talaga sa akin ang pagkakataon. Isipin mo, mag-iinom kami. Hindi naman sanay mag-inom ang asawa ko. Pag nagkataon, magiging maligaya ang gabi ko mamaya. Masaya ako habang nagluluto. Ang mister ko naman ay pakanta-kanta rin.
kapag nalasing daw kasi ako mamaya, yari ako sa kanya. Sabi pa nito, after ko maluto ang crispy pata, binuksan ko na ang isang bote na nakatabi na matagal na doon sa display namin ng mga alak. Hindi na kami kumain, sabay na lang daw sa tagay sabi ng asawa ko. Nasa sala kami habang nanonood ng basketball ang asawa ko. Habang unti-unti rin nag-iinom, hindi naman ako sanay uminom, pero naglagay din ako sa baso at nilagyan ko ng yelo. Bandang alas 8 ng gabi, pasilip-silip ako sa bintana namin, baka kasi nandoon na ang lalaki. Sa akin naman makita ko lang siya, masaya na ako. Tinitingnan ko rin ang asawa ko, pero kanina pa umiinom hindi pa rin lasing. Mukhang ako pa ang mauna sa kanya na makatulog. Nakakailang shot test rin ako nang may nakita ako na tila anino sa labas. Pinagmasdan ko nga. Ang lalaki nandito nga sa tapat ng gate namin, pero paano ako lalapit sa kanya? Gising ang asawa ko. Gusto ko na lapitan ang lalaki. Para pauwiin na, gusto kong sabihin na sa sunod na araw na siya pumunta dahil aalis na ang asawa ko. Kaya dinampot ko ang laman ng mga basura naming para itapon ko doon sa drum na lagayan ng basura. Na nakalagay sa may labas ng gate namin, maaga kasi kinukuha ang basura. Lagay ko lang sa drum ito, paalam ko sa aking asawa. Tumingin lang din siya sa akin at tumango. Sanay kasi siya na ako talaga ang naglalagay ng basura doon, kaya lang pagbukas ko pa lang ng gate, pumasok agad ang lalaki. Hinarang ko siya pero tuloy-tuloy, mabuti na lang at medyo madilim sa parte ng gilid ng gate. Bigla niya akong hinawakan sa ulo at muling idinampi ang kanyang mainit na labi. Bigla akong natigilan at nabitawan ko ang hawak ko na plastic na basura. Miss mo na ba ako? Tanong ng lalaki. Oh, miss na kita. Parang wala ako sa sarili na sumagot. Bigla lang akong natauhan nang marinig ko may tila bumagsak sa loob ng bahay. Bumalik ka na lang sa sunod na araw, aalis ang asawa ko, babalik siya ng Maynila. Pagmamadali ko nasabi, baka kasi lumabas ang asawa ko. Bigla din na pumunta muli sa pintuan ng gate ang lalaki at ako naman ay agad na bumalik sa loob ng bahay. Pero nasa pinto pa lang ako ng bahay, kita ko agad ng asawa ko na nakayuko na at nakapikit. Nabitawan na pala ang baso nitong hawak, kaya parang may nahulog kanina. Agad akong bumalikwas pabalik sa may gate. Sakto naman palabas ang lalaki. Sabay na, kinawayan ko para bumalik sa loob. Bumalik naman ang lalaki at sinalubong ako. Tulog na ang asawa ko. Mahinang sabi ko sa lalaki. Napangiti kami pareho, at maya-maya tulad ng ginawa niya sa akin noon gabi sa damuhan. Binuhat niya ako papunta doon sa madilim na parte ng garage namin. At doon nga sa maliit na upuan dinala niya ako. Tulad ng dati marahan ang bawat galaw, dahan-dahan at tila lalo akong nasasabik. Wala na akong pakialam sa bawat sandali na iyon. Alam ko na kailangan ko siya, kailangan ko ang bawat bisig niya. Hinahanap ko ang mabango niyang hininga. Ilang saglit pa lang na nandoon kami sa may garahe. Tila sumambulat na ang aking ilang linggong paghihintay sa lalaking estranghero na matagal ko nang hinahanap. Kakaiba talaga siya sa asawa ko, iba ang bawat galaw niya, para lalo akong pinasasabik sa bawat sandali ng lalaki. Nawala na muli ang aking pakialam sa paligid, kahit na alam ko na nasa sala lang ang asawa ko. Ito ang gusto ko, ito ang hinahanap ko na excitement, kakaiba. Kuha-kuha ng estranghero ang mga gusto ko, tila ba alam niya kung ano ang nasa isip ko. Pero nagulat kaming dalawa nang bigla muling may kumalabog sa loob ng bahay. Napadilat ang aking mata at tila saglit na natauhan. Pero nasa pinto pa lang ako ng bahay, kita ko na agad ng asawa ko na nakayuko na at nakapikit. Nabitawan na pala nito ang baso na may alak, kaya parang may nahulog kanina sa loob. Agad akong bumalikwas pabalik sa may gate at lalong na-excited sa aking nakita. Sakto naman palabas ang lalaki. Kinawayan ko agad siya para bumalik sa loob. Bumalik naman ang lalaki at sinalubong ako. Tulog na ang asawa ko.
Mahinang sabi ko sa lalaki, sabay na sumakay ako sa kanya. Bigla naman nagulat ang lalaki sa ginawa ko, pero dahil malaki ang kanyang katawan, madali lang akong nasalo. Ramdam ko rin agad ang tigas ng katawan nito. Napangiti kami pareho, at maya-maya tulad ng ginawa niya sa akin noon gabi sa damuhan. Tuluyan niya akong binuhat, papunta doon sa madilim na parte ng garahe namin. At doon nga sa maliit na upuan dinala niya ako. Tulad ng dati marahan ang bawat galaw, dahan-dahan at tila lalo akong pinasasabik. Lalo naman tuloy akong nasabik sa kanya. Na-miss mo ba ako? Miss mo na ba ang ginawa ko? Tanong ng lalaki na pabulong. Hindi ako makasagot sa sabi niya dahil nakikiliti ako at pilit ko na tinatakpan ang aking bibig. Baka kasi magising ang asawa ko, pero biglang tumigil ang lalaki sa paggalaw ng mabagal. Bakit ka huminto? Huwag ka mag-alala, tulog na iyon, sabi ko. Inisip ko kasi baka inaalala niya ang asawa ko na lumabas sa may garahe namin. Gusto ko sagutin mo muna ang tanong ko. Miss mo ba ako? Gusto mo ba na ulitin natin yung tulad ng nakaraang gabi? Tanong ng lalaki. Oo, gusto ko. Sagot ko agad. Gusto ko sagutin mo ng malakas at gustong-gusto. Sabi pa ng lalaki. Lalo tuloy akong nainip sa ginagawa ng lalaki na paghinto-hinto. Yes, gustong-gusto ko. Gusto kong ulitin mo ang ginawa mo noong unang gabi. Iyong-iyo ako ngayon. Lahat sa'yo ito. Lahat pwedeng mong gawin. Susunod ako sa mga ipapagawa mo. Basta ituloy mo na, please. Pakiusap ko sa lalaki sa malakas na boses. Wala na akong pakialam kahit pa marinig ng asawa ko ang mga sabi ko. Balil na ako at walang makakapigil sa aking mga gusto. Pagkakataon ko na iyon at hindi ko nasasayangin ang pagkakataon ng pagbalik ng lalaki. Wala na akong pakialam sa bawat sandali na iyon. Alam ko na kailangan ko siya. Kailangan ko ang bawat bisig niya. Hinahanap ko ang mabango niyang hininga. Hinahanap ko ang mga mahina niyang bulong sa tenga ko. Sabay ng marahan na paggalaw. Ilang saglit pa lang na nandoon kami sa may garahe. Tila sumambulat na ang aking ilang linggong paghihintay sa lalaking estranghero na matagal ko nang hinahanap. Kakaiba talaga siya sa asawa ko. Iba ang bawat galaw niya, parang lalo akong pinasasabik sa bawat sandali ng lalaki. Nawala na muli ang aking pakialam sa paligid. Kahit na alam ko na nasa sala lang ang asawa ko. Hanggang sa muli ay binuhat ako ng lalaki at inilipat ng pwesto. Inilapag niya ako doon sa hood ng aming kotse. Alam ko ang gusto niyang gawin dahil dati na naming ginawa ng asawa ko yun noon bago pa lang ang kotse namin. Pero hindi ako nag-enjoy noon, pero sa pagkakataon na ito alam ko at sigurado ako na magiging masaya ang aking buong gabi. Ito ang gusto ko. Ito ang hinahanap ko na excitement, kakaiba. Kuhang-kuha ng estranghero ang mga gusto ko. Tila ba alam niya kung ano ang nasa isip ko. Kahit na halos mayupi ang hood ng coach, tuloy-tuloy pa rin ang estrangherong lalaki. Mula sa mahinang paggalaw hanggang sa pinakamabilis na kaya nito, halos kapusin kami ng hininga pareho at sabay kaming napagod. Masaya ako at nakangiti habang nakatingin ako sa kisam ng garahe namin. Kailan ka babalik? Tanong ko agad nang aalis na ang lalaki. Bukas aalis na ang asawa ko. 2 weeks ako dito. Bukas bumalik ka ha. Sabi ko agad sa lalaki. Sige, babalik ako. Mahinang sagot ng lalaki. Pero nagulat ako, bigla muling may kumalabog sa loob ng bahay. Napadilat ang aking mata at tila saglit na natauhan. Lumabas ka na. Sabi ko agad sa lalaki. Ako naman ay hindi ko malaman kung ano ang una ko na pupulutin sa aking mga damit na nagkalat sa garahe namin. Bakit nandyan ka? Ang dilim dyan, matulog na tayo. Alok ng asawa ko na parang susubsob pa nga dahil sa tama ng alak. Agad naman akong pumasok at sinara ang pinto namin. Umakyat agad kami sa taas at nahiga na agad ang asawa ko. Pero ako hindi muna nagbihis. Ninamnam ko muna ang bawat sandali sa nangyari kanina. Nakangiti ako na nakatulog at tanghali na ako nagising.
ang asawa ay maaga nagising at muli tinulungan ako bumangon para mag-almusal kami. Pagdating nga ng hapon, umalis na ang asawa ko dahil may pasok siya kinabukasan. Tulad ng pangako ng lalaki, pumunta nga ito at doon nga sa loob ng bahay namin, hindi ako nag-aalala sa bawat sandali. Solong-solo namin ang bahay. Lahat ng parte yata ng bahay ay napuntahan namin. Napakasaya ko at pakiramdam ko sulit na sulit ang 2 linggo ko na bakasyon. Doon ko rin nakilala ng husto ang lalaki. Magkalapit lang pala kami ng bahay. Ang nanay niya lang ang kasama niya doon at katulong, ang asawa niya ay nasa Canada at hinintay lang niya ang mga papeles niya para sumunod doon para magtrabaho. Medyo nalungkot ako sa mga kwento niya. Tulad ko, hindi rin siya masaya sa buhay may asawa. Ang asawa niya raw ay puro trabaho ang iniisip. Mag-asawa nga daw sila. Pero ayaw magkaanak ng asawa niya. Dahil masisira daw ang katawan ng asawa niya at takot daw magbuntis. Magkabaliktad naman kami doon. Sabi ko kay Alex, ikaw na lang ang gusto ko na maging ina ng aking mga anak. Sabi niyo sa akin. Yes, payag ako. Sabi ko agad sabay na muli kaming nagsama at naging isa. After 2 weeks, sinundo na ako ng asawa ko. Pero kahit na nandoon ako, araw-araw naman akong tinatawagan ng asawa ko at kinukumusta. Hindi na muli kaming nagkita ni Alex. Tuwing Friday naman kahit na nauwi kami doon sa Laguna, hindi kami makatiyempo. Lagi nakabantay ang asawa ko, pero tulad ng kasabihan kapag gusto, may paraan. Kaya ayon, nagkikita kami sa ibang lugar. Minsan, hindi ako pumapasok sa office. Nakikipagkita na lang ako kay Alex, pero ang asawa ko ang alam niya, pumasok ako. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan, bigla na lang akong nakaramdam ng pagsama ng aking pakiramdam. Tinatamad ako na pumasok at nahihilo ako at nagsusuka sa umaga. Pagkasabi ko sa asawa ko, napangiti ito. Buntis ka na, pasigaw nitong tuwa. Doon na naalala ko ang lahat. Nag-pregnancy test nga ako at positive nga. Tuwang-tuwa ang asawa ko nang malaman. Hanggang sa lumaki na ang tiyan ko, hindi na rin kami muna pumunta ng Laguna. Kahit na gusto ko doon, ayaw ako payagan ng asawa ko. Baka daw kung ano ang mangyari sa akin doon, kaya dito lang kami sa Maynila hanggang sa makapanganak ako. Sinabi ko rin kay Alex iyon. Natuwa rin siya sa balita ko. Naging regular muli ang pagkikita namin ni Alex. After ko manganak, hindi rin nagduda ang asawa ko sa aking paiba-ibang routine ng oras ng uwi at pasok. Hanggang sa muli na naman akong nabuntis, alam ko na hindi sa asawa ko iyon, pero gustuhin ko man na ipakita kay Alex, pero masyadong komplikado. Kaya sa mga pictures na lang at video niya nakikita ang bata. Ang asawa ko naman ay tila nagbago na rin mula sa pagiging mainitin ang ulo. Dahil natutuwa siya kapag nakikita niya ang 2 bata. Unti-unti na rin na nawalan kami ng komunikasyon ni Alex. Simula nang umalis na siya at sumunod na doon sa asawa niya sa Canada. Sa ngayon, malaki na ang 2 bata at masayang-masaya ako, maging ang asawa ko. Nakumpleto na kami sa matagal naming na inaasam. At ang lihim ko na ito ay mananatiling lihim at wala akong balak na sabihin sa aking asawa. Hahayaan ko na siya sa kanyang paniniwala at maging ang bata ay siya na rin tinatawag na ama. Hindi ako nagsisi sa aking ginawa. Alam ko na mali, pero may mabuting dulot din ang mali ko na nagawa at kung sakaling dumating ang araw na magkikita kami muli ni Alex, gagawin ko pa rin ang aking dating ginawa. At ang totoo, namimiss ko siya palagi lalo na ang dati naming ginawa. Sana may makilala muli ako na katulad ni Alex.